Yo mga brother, meron naman tayong isang panibagong ride. Pero bago tayo magtalang biyahe, humihingi kami sa inyo ng isang like sa aking munting video at pakisubscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Saan pat dadami rin at lalago ang ating subscriber. Pagtyagaan nyo na po ang aking munting vlog. Okay, standby, camera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Alright, sa ngayon mga kabiyahero ay tinatahak natin ang MSR o Manila South Road. Mula yan sa Muntinlupa, Santa Rosa City ang ating dadaanan, Calamba, Los Baños, etc. etc. So lagi ang biyahe namin tuwing kami ay aalis ay madaling araw kasi hindi maalikabok, hindi mainit at higit sa lahat ay hindi matraffic. Bago ka man sapitin o abutin ng pagsikat ng araw ay nandoon ka na sa isang lugar na hindi matraffic at hindi crowded ang sasakyan. Kaya ang mahirap lang ay gigising ka ng madaling araw, pero ang katumbas naman nun ay maginhawa sa pagbiyahe. At yan na nga, inabutan na kami ng pagsikat ng araw. Pero hindi mo makikita si Liwayway, ang kanyang bukang liwayway, kasi natatakpan ng makapal na ulap dahil makulimlim sa mga oras na ito, kahit yan ay alas 5:30 pa lang o pasado alas 5 ng umaga. So kung napapansin nyo yung bundok na yan guys, yan ang bundok na yan, at yung itong isang bundok na ito, yan ang Mount Banahaw o Mount Makiling. Mamili na lang kayo kung alin dyan sa dalawa, ang Banahaw at Makiling. Alright, nandito na tayo, nasa San Pablo City na tayo guys, at ang kasunod nito ay ang probinsya ng Quezon. At pagkatapos naman ng probinsya ng Quezon, tatawirin na natin San Juan, Batangas, at ang kasunod nun ay ang maganda, malinis at cute na Laia, bayan sa Batangas. So yan, nakikita nyo kalsada na yan guys, paakyat yan eh, bundok yan na nilagyan ng kalsada, pero ang kalsada ay makinis, napakaganda at malamig sa lugar na yan. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng highway na yan, pero yan ay bayan ng Rosario sa Batangas. So nasa likod na natin ang bundok ng Banahaw o bundok ng Makiling, kung ano mang bundok na tawag dyan. I-stop over muna tayo guys dahil nangangawit ang ating mga gamit. Pakicheck muna para iwas sa mas malalang aberya. Malalaglag oh. Kita ko sa salamin. Ako sumisenyas na lagi ng kalima eh. Mahangin kasi. Okay lang? Stop over ulit tayo dahil tayo inabutan ng ulan. Bagamat kami ay kumpleto sa raincoat, si Tita Ni ay walang dalang raincoat. Sabi nung ulan, pahinga kayo oy. Direct takbo nyo. Panadundan ko parang parang. Ay ka parang yung adumin. Ulan na. Parang lagi kanina gulat na. Ay ko parang umaumbon mo ulan. Dahil na lang tayo. Mga tatang dito. Ulan, lakas. Hindi nakapote kasi. Lumagpas na. Matakbo kami, dahil nakapote. Wala ulan na. Wala naman kami. Mamaya, yan naman yung ulan. Ginawa namin, di na namin hinubad. Dahil makarating kami sa ano. Pag natakapote kami na huminto yung ulan. Matangok pa rin tayo. What? Magbibigay ako ng tips sa inyo guys kung tayo ay pupunta sa El Quasay Beach and Resorts sa Lobo, Batangas. Ang dadaanan natin dyan ay may mga lubak-lubak tayo dahil may mga ginagawang kalsada at may mga kalsada na sarado. Medyo iiwas tayo at madulas ang daan lalo na kung umuulan. Pero mostly maganda naman ang kalsada gaya nitong nakikita nyo sa Laia, Lobo, Batangas. Napakakinis ng kalsada, napakaganda. Pwede ngang ilaban ito at manalo ng clean and green municipality. Kasi pagdating sa city, number 1 na dyan ang Puerto Princesa at ang Davao City. Pero pagdating sa municipality, isa ito sa mga nakita kong napakalinis at napakagandang municipality. Yung ibang nakikita ko kasi, hindi naman ganun sila kaganda at kalinis. Pero iba itong Laia, sarap balik-balikan. Yung bundok guys na nakikita nyo, ano ba yan? Pakicomment nga kung yan ba ang Mount Banahaw o Mount Makiling. Pakicomment naman. Ang alam
alam ko kasi baka Mount Banahaw yan kasi ang Mount Makiling ay napakalaking bundok nun. Kitang-kita yon sa Metro Manila. Mga puno, pinuputol. Alright, paakyat na tayo ng bundok guys. At pagkatapos nito ay ang Lobo, Batangas na. Itong akyatin natin ito, meron tayong dadaanan na rough road dahil merong quarry tayong dadaanan. At ito ay aakyat, tataas, aakyat. Parang spaghetti, pataas ng pataas, pababa ng pababa. At ang isa pa rito guys, meron tayong isang dadaanan na maliit na sapa. Pero pag umulan ng malakas o kaya ay umulan ng malakas mga isang oras lang, yung sapa na maliit pa rin naman siya kahit umulan ng malakas. Pero yung kanyang agos napakalakas, kaya kang tangayin. Kaya kung ikaw ay inabutan sa loob ng beach at ikaw ay pauwi, hindi ka na makakauwi. Mapipilitan kang mag-overnight dahil pauhupain mo pa yung agos ng sapa. Ayan guys, nakita nyo na ang rough road. May quarry kasi banda rito sa kanan. Kaya kung pupunta tayo rito, siguraduhin natin na yung gulong natin ay makapal. Kasi may dadaanan tayo dyan na mga mabato. Bukod sa mabato, siyempre meron din dyang maputik na yung gulong mo manipis, hindi kakapit yan. Baka madulas tayo at dire-diretso pa tayo dito sa bangin. Sa bagay guys, tuwing babiyahe naman tayo, kailangan naman natin i-check ang ating motor. Isa sa ating i-check ay yung ating gulong. Kailangan makapal yan, lalo na kung tayo ay maglo-long ride. At syempre, hindi lang gulong ang kailangan i-check natin na makapal. Kailangan pati ang bulsa natin ay makapal. Dahil pag tayo ay nasiraan, syempre meron tayong pampagawa sa mekaniko. Kung hindi man, meron tayong pambayad para sa hahatak doon sa ating motor papunta doon sa shop. Kasi kahit na anong check nung ating sasakyan, kahit na anong kondisyon yan, minsan hindi mo may iwasan na tayo ay masiraan. Dahil ikaw hindi ka naman kamote pero may masasalubong kang kamote rider, damay ka ngayon. Wag na tayo At syempre, ang isa sa wag nating kalilimutan, pag tayo ay maglo-long ride, short ride man, long drive, short drive, wag nating kalilimutan ang humingi ng gabay sa Panginoon. Pagkatapos ng rough road, makinis, dadaan naman ang ating dadaanan at then rough road na naman. mga ilog, nilalaso. Pwede na tayo dyan. Tanong-tanong pa. Alright, mga katrupa, dito na kami. Pero nagtanong-tanong muna kami o nag-canvas kung alin ba ang mas mura pero maganda naman. Dito mga katrupa sa El Quasay, walang bayad yung entrance. At yung kanilang kubo, yung pinakamaliit, 500. At yung pinakamalaki nila, yung kasama na yung mga barkada, yung mga tropa, 1,500. At kung ikaw naman ay mag-overnight, yung malaking cottage nila ay magiging 2,000 at magiging 1,000 o 1,200 yung pinakamaliit na cottage. Libre na yon kasama na kuryente. At kung ikaw naman ay may dalang tent, magbabayad ka ng 300. At kung arkila ka naman ng tent ay 500 yung kanilang tent. At kung gusto mo naman makatipid, kung mo walang entrance, Yung kawa mo. walang bayad ang entrance, ay dyan ka na lang sa dagat. At kung kakain ka, dyan lang sa batuhan, sa buhanginan o sa ilalim ng puno, makakatipid ka pa. Wow naman! Wow! Wow! At ayan ang kanilang pamosong kawa. Yan ang kanilang marker o dyan sila nakilala sa malaking kawa na yan. 20 pesos pag ikaw ay nagpa-picture dyan. Pag ikaw ay sasakay sa kawa o sasampa dyan sa loob at sisindihan nila yung kahoy, 150 pesos yan. May tent naman tayo yan, may cottage yun. Tara mga katrupa, bisitahin natin ang loob ng El Quasay. Itim na puso sa ating hangin, nanganganib ang buhay natin. Kalikasan kapag inabot
puso, mangangalip tayo. Kalikasan. Alright, hindi ako lasing yan mga katrupa. Ang hirap lang umahon sa dagat kasi pag natapakan mo ang bato, ibinabalik ka pabalik sa dagat. Kaya gumapang na lang ako. O di ba, ang talino ko. Ang galing! Ang galing! Alright, hanggang dito na lang mga katrupa ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.